my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Here am I, send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go where you lead me. Here am I, send me, Lord, I will go. I will go, I will go. Who will go for us? I will go. I will go, I will go. Here am I, send me, Lord, I will go. I will go, I will go, I will go. God before us, God beside, God within us above, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our heart.
Amen. Good morning po sa lahat. Isang magandang umagang pagbati mula sa Discipleship Ministry. Ngunit sa kabila ng magandang pagbati ngayong umaga, ay hindi maganda ang aking umaga. Ano po? Hindi maganda yung aking umaga. Kagabi sa aming care group, sinama namin sa prayer si Esquire Sunny, no? Sunny Santillan. Nag-worship kami sa bahay ulit. Pinag-pray ulit namin siya. Kaninang umaga pagising ko siya ulit ang aking unang ipinanalangin. Ngunit pagkatapos ng prayer na lumabas na ang text sa cellphone na siya ay natulog na, ano po. So malungkot para sa pamilya ni Kuya Sunny Santillan at kami po ay nakikaramay. Ang buong sambahayan ng South Nueva Ecija ay nakikiramay po. Isang masipag na layman ay na dengue fever, ano po. Nag-record si pastor para sa atin. Papunta siya ngayon sa constituency meeting. Sinabi ko sa kanya ang balita, hindi niya agad nabasa. So pagkatapos niya mag-record, saka lang niya nalaman, ano po. So yan, siya papunta ngayon sa constituency meeting. Sila ay mag-aayos ng lugar. So maaga siyang bumiyahe kanina pa, no? So pakinggan natin yung record ni pastor ngayong umaga na ito. Ano ang uri ng pagkatao? Natututunan natin ngayong umaga. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating maririnig. Yan, makinig po tayo lahat, ano po. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ayan. Ngayon po ay November 21. Salamat sa Panginoong Diyos sa pag-ibig niya sa atin at sa paggabay sa atin sa 40 days of prayer. At ito ay natapos na kahapon. Pero sabi ng ating admin ay meron pagkatapos ng constituency na ito ay meron pang susunod. Ayan. So abangan na lang din po natin yun. So ngayon po ay tayo ay nagbabalik dito sa mga makalangit na dako. At ang ating pong maikling pag-aaralan ngayong umaga, ano ngang uri ng pagkatao? Yan po ating aaralin sa ngayong November 21. So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, na siyang aming tagapagligtas, kayo po ang aming dakilang manunubos na siyang nagkatawang tao at nagligtas sa bawat isa sa amin na bagamat kami makasalanan, kami inyong tinubos at binigyan ng karunungan at binigyan niyo po kami ng kalakasan na nagbumula sa inyo. Sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral tungkol po dito sa pagkatao. Inyo po kaming gabayan, Panginoon, at aming pong matutunan ay ma-apply namin sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pong pinaka-key-text, 2 Peter 3:11-12. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkataong nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos? So dito po mga kapatid, yung araw ng Panginoong Diyos ay maraming interpretation, pero ang pinaka direct context ng araw ng Panginoong Diyos ay hindi lamang basta second coming, kundi yung judgment ng ating pong Panginoong Diyos sa maraming mga tao. Gantimpala sa mga mananampalataya at gantimpalo sa mga hindi nananampalataya. Kaya nga sabi po dito, anong uri ng pagkatao ang nararapat sa banal na pamumuhay? Anong ang uri ng pagkatao? Tayo ba ay makukontento na lamang sa kung ano ang meron tayo? Di ba nga sa biyaya tayo ay naligtas? No? Sa biyaya ng ating Panginoon naligtas tayo. We are saved by grace. Pero after nun, ano ang dapat nating gagawin? Kasi nga ang response ng kaligtasan ay pagsunod sa 10 utos, sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. So we are not born again o baptized na sinasabi lang maligtas ka sa biyaya ng Panginoon and tapos na, hindi ka nasusunod sa utos ng Diyos. Pero hindi, kailangan sumunod tayo sa utos ng Diyos dahil nga yan yung response natin sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. So yun yung banal na pamumuhay. So suriin natin dito sa mga makalangit na dako. Inaasahan po ng Diyos na silang nagtataglay ng pangalan ni Kristo
ay katawanin siya sa pag-iisip, sa salita at gawa. Yung, ano daw po yung tatlong bagay? Saan daw natin dapat katawanin ang ating pong Panginoong Hesus? Sa tatlong bagay. Pag-iisip, salita at gawa. Kung tayo ay sa Diyos, tayo ay maka-Diyos. So yung pag-iisip, salita at gawa, makikita sa ating pamumuhay. Yung tayo ay nasa ating Panginoong Diyos. Minsan yung pag-iisip, hindi nababasa ng ibang tao. Ang napapakinggan mga kapatid ay yung salita at yung nakikita ay yung gawa. Yung pag-iisip natin, ang Diyos na nakakabasa niyan. Yung salita at yung gawa, yan yung nakikita ng mga tao. So anong klaseng pamumuhay meron tayo? Kamusta tayo mga kapatid? Maaring ang salita natin ay iba sa ating mga gawa. Pwede yun. Di ba? Maaring yung gawa natin iba sa sinasabi natin. Magkaibang bagay pa rin yun. Dapat na maging dalisay ang kanilang pag-iisip. Dahil ang Diyos ay nagbabasa ng isip natin, di ba? At ang kanilang mga salita at gawa ay marangal at nakapagpapasigla. At inilalapit silang nakapaligid sa kanila sa tagapagligtas. So, kamusta tayo mga kapatid? Yung bang ating mga salita at yung mga gawa natin ay marangal? Marangal ba yung mga gawa natin? O baka mandaraya tayo? Yung bang ating salita nakapagpapasigla o nakakapanglumo? So, patawarin tayo ng ating Panginoong Diyos kung minsan o madalas yung ating mga salita, imbis na makapagpasigla, nakakapanglumo. Imbis na makapagpasigla, ay nakakapagbigay ng kalumbayan sa mga taong nakikinig. At dahil sa ating mga salita, minsan hindi nailalapit ang mga tao sa nakapaligid sa kanila sa Panginoong Diyos. So kinakailangan pala yung salita natin, mailalapit yung mga taong nakapaligid sa Panginoong Diyos. Mailalapit yung mga taong nakapaligid sa ating tagapagligtas. So, iniisip ko nga number 1 na nakapaligid sa atin araw-araw, yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating kamag-anak. Kamusta mga kapatid yung ating pananalita at mga gawa sa tahanan? Ito ba ay nakakapagpalapit sa kanila sa tagapagligtas o nailalayo natin sila sa ating Panginoong Diyos? Yun ang isa sa magandang reflection mga kapatid ngayong umaga na ito. No? Unang bahagi pa lang ay talagang malaman na. So sabi pa dito, sa tanging paraan ay inilagay ang mga Adventista del Septimo Dia sa sanlibutan ito bilang mga bantay at tagapagdala ng liwanag. Sino daw po yung bantay at tagapagdala ng liwanag? Mga Adventista del Septimo Dia. Kaya nga yung awit dati, this little light of mine, I'm gonna let it shine, sabi ng mga bata. No? Ang munti kong ilawan ay hindi ko itatago. Aking pagniningasin, aking pag-iilawin. So, dapat tayo ay magliwanag. Sa kanila ipinagkatiwala ang huling mensahe ng kaawaan para sa sanlibutang napapahamak. Sa kanila nagniningning ang kamanghamanghang liwanag mula sa salita ng Diyos. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa kanila? So, direct na sinasabi dito sa ating devotional sa mga makalangit na dako, yung mga mananampalatayang Adventista. No? Sa mga huling araw, yung mensahe ng kaawaan. Yung mensahe ng kaawaan, ibig sabihin, mensahe ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. At ano yung mensahe ng biyaya ng Panginoon? Sabi sa John chapter 5 verse 8, nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa bawat isa sa atin. Nang tayo ay makasalanan pa, namatay si Jesus Christ para sa atin. Yan yung biyaya. No? Hindi natin pinagtrabahuhan yung kaligtasan natin, kundi iniligtas tayo mismo ng ating Panginoong Diyos. Dapat na magpakita ang ating buhay ng matibay na paglagong espiritual. Ngunit aking nakita ang nagpapanginig sa aking mga lalaki at babae na nanatiling mababa sa karakter, na nagtataglay ng salita ng Diyos, na sinasabihan sila kung ano ang kailangan nilang gawin upang maligtas. Ngunit sila hindi pinabanal at makasalanan. So dito po mga kapatid, yung anong dapat maging buhay ng mga mananampalatayang Adventista? Kasi yung itinatarget dito ng ating devotional, ang sabi po dito, nananatiling mababa sa karakter. Ibig sabihin, mapagpakumbaba. Ay, wala akong ganyan Kailangan mapagpakumbaba mga kapatid. Nagtataglay ng salita ng Panginoong Diyos. Lagi natin niyang tatandaan. Yung salita ng Panginoong Diyos ay huwag natin kalilimutan. Kasi nga, di ba,
tayo ay mga lingkod ng Panginoon, mga naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Yung salita ng Panginoon ay dapat nasa atin. Yung karakter ng ating Panginoon nasa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon dahil yung ating human nature, iba yung sinasabi. Yung ating attitude, iba yung sinasabi. Bakit? Kasi may ganun tayo eh. Pagkakasalang talagang napakatindi. Na kung makikita ng ibang mga tao, hindi sila maakay sa ating Panginoong Diyos. O sabi pa dito, no? Kailangan magkaroon ng higit na malalim na paggawa ng biyaya sa mga puso ng bayan ng Diyos. Hindi ang sarili kundi si Kristo ang higit dapat na makita darating sa lahat ng mga pagsubok, mahigpit at mapait. So yung po mga darating na pagsubok, mahigpit at mapait. Pero sino dapat ang makita kundi ang ating Panginoong Hesukristo? Huwag nating lagi sinasabi, paano na ako? Ano na mangyari sa akin? No? Kapag dumarating yung mga pagsubok, ano nang gagawin ko? Kawawa naman ako. Ang dapat pala, si Kristo ang bahala niya. Ito mga pagsubok na ito, itong mga problema na ito, itong mga siluranin na ito, Christ-centered pa rin, ano? Ang Panginoong Diyos ang magpo-provide. Bahala ang Panginoong Diyos dyan. So maganda matutunan natin yun mga kapatid, kasi napakahirap na minsan pag dumarating sa pagsubok, nakasentro sa atin, kawawa ako, anong gagawin ko, wala akong ganito, wala akong ganyan. No? Imbis na tayo lumapit sa Panginoon. Kapag ka naman sagana at may tagumpay, ang sasabihin natin ay dahil sa akin yan. Dahil sa matalino ako, dahil malakas ako, dahil ito yung ginawa ko, dahil nandyan ako, kaya nangyari yan. Kundi dapat, ang laging sabi dito ay si Kristo yung nasa sentro. Na ang sabi doon, no? Dahil nagkaroon ng ganyan dahil kay Jesus. Kaya merong ganyan dahil sa ating Panginoon Jesus. Yan, dahil kay Jesus ang pinakasentro. Positive man o negative, si Kristo ang sentro. Naligtas ako dahil kay Jesus Christ. Hindi sa aking sinless perfection na gawa, kundi dahil kay Jesus Christ. At ang response noon ay pagsunod sa buong kautusan ng ating Panginoong Diyos. Yun yung response, mga kapatid. So sabi dito, kailangan maihalo ang relihiyon ng Biblia sa lahat ng ating ginagawa at sinasabi. So ano daw po ang dapat maihalo sa ating sinasabi at ginagawa? Yung relihiyon ng Biblia. Ano yung relihiyon ng Biblia? Yung sentro ay si Jesus Christ, di ba? Sabi niya sa John 5:39 na ang pinatutungkulan ng banal na kasulatan ay ang ating Panginoong Hesus. Ang bawat transaksyon sa gawain ay dapat na pinapabango ng presensya ng Diyos. Ano daw po ang nagpapabango? Presensya ng Panginoong Diyos. Kamusta yung ating pananalita at gawa? Meron bang presensya ng Diyos? O may presensya ng kaaway? O may presensya ng Diablo? O, lagi natin tatandaan yan. Sabi pa dito, lagi nating evaluate. Kapatid, ayan, inuudyukan kita na maganda para sa pagdating ni Kristo sa mga alapaap ng langit. Sa bawat araw ay ilayo mo ang pag-ibig sa sanlibutan mula sa iyong puso. Unawain mo sa pamamagitan ng karanasan kung ano ang kahulugan ng pakikisama kay Kristo. So sabi po dito, maihanda ang pinakalundo pala noong pagkakaroon ng anong uring tao meron tayo, na inihahanda pala tayo sa pagdating ni Jesus Christ. So kamusta tayo mga kapatid? No? Meron ilayo ang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, mailayo tayo sa sanlibutan at mailapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Yan. Mailayo sa sanlibutan at mapalapit sa Panginoong Hesus. Ano po yung sanlibutan? Ang sanlibutan, ang na-highlight ay ang iyong sarili. Bakit ka magkakaroon ng ganito? Dahil gusto mo ma-highlight ang iyong sarili. Bakit gusto mo magkaroon ng ganyan? Bakit gusto mo magawa ito? Kasi gusto mo ma-highlight ang iyong sarili. Pero kung ang kahulugan ay pakikisama kay Kristo, ang gusto mong mai-highlight sa iyong paggawa, sa iyong pananalita, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Maganda para sa paghukom upang kung dumating si Kristo, yan yung araw ng Panginoon at mamasdan ng lahat nilang nananampalataya, ay makasama ka sa kanilang sasalubong sa Kanya sa kapayapaan. Ayan, sa araw na iyon, magniningning ang mga natubos sa kalwalatian ng Ama at ng Anak ng Diyos. Yun ang napakaganda na dapat nating matutunan sa umaga po na ito.
no? Ang dadalhin ng ating Panginoon doon sa langit na bayan, ang sentro ay si Jesus Christ. May positive at may negative sa buhay, pero ang lahat ng sentro sa ating Panginoong Jesus. No? May sakit ka, ang sentro pa rin si Jesus, Panginoon. Alam ko po na kayo ang magpapagaling. Panginoon, alam ko po na hindi kayo ang naglagay ng sakit na ito, kundi ito'y bunga ng aking pagkakasala. Patawarin niyo po ako, Panginoon. At inyo po akong patuloy na pagalingin at makasumpong ako ng kaawaan sa iyo. So yun ang pinaka-the best, mga kapatid. Hindi sasabihin mo na, kawawa naman ako, ano bang ginawa ng Panginoong Diyos sa akin? No? Maraming mga sakit ang nilagay sa akin ng Panginoon. Ganito, ganyan. Sinisi na yung Panginoong Diyos. No? Bakit nasisisi ang Diyos? Dahil nakasentro sa sarili. No? Dahil kinaawaan yung sarili. Yeah. Parang pinabayaan ng Diyos yung sarili. Yun ang nangyayari. Pero dapat ang sentro si Jesus. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Diyos, may pagtatagumpay at may kabiguan, ang Diyos ang pinararangalan. May kalungkutan at may kasiyahan, ang Diyos ang pinararangalan. Sa kalungkutan, sa kapigatian, pinapupurihan ng Panginoon. Tinatawagan ng Panginoon na ang Panginoon ang maaasahan at pag-asa sa kabila ng kalungkutan na ito. Sa kabila ng kasiyahan, sa kabila ng pagtatagumpay, ang credit ay sa ating Panginoong Diyos. Ang mga anghel na pinapatunog ang kanilang mga gintong alpa ay tatanggap sa hari at sa kanyang mga katibayan ng tagumpay. Silang nahugasan at pinaputi sa dugo ng kordero. Aalingaw-ngaw ang isang awit ng tagumpay na pinuno ang buong kalangitan. So mga kapatid, sangayon po sa writings ni Mrs. White at sa banal na kasulatan, ang mga pupunta sa langit ay hindi yung sasabihin nila, Panginoong Diyos, buti na lang sinundan ko ang mga utos mo na perpekto at walang pagkakasala, kaya ako nandito. Hindi yun yung pupunta ng langit Yung pupunta po ng langit yung mga hinugasan at pinaputi sa dugo ng kordero ng Panginoong Diyos. At yung response nga nila ay pagsunod sa utos ng Diyos. Pero hindi yun ang susi para makapunta ng langit, kundi ang mga pupunta sa langit, mga hinugasan at pinaputi sa dugo ng kordero. Yung nanampalataya kay Jesus, yung niligtas ng Panginoon, ng hawak sa kaligtasan na ito na sinasabi sa kanyang sarili, hindi ko to kaya, ang Diyos ang magliligtas sa akin at wala nang iba. Nagtagumpay si Kristo, pumapasok siya sa mga bulwagan ng kalangitan kasama ng kanyang mga tinubos. Ang mga saksi na ang kanyang misyon ng pagdurusa at sakripisyo ay hindi walang kabuluhan. So, sino daw po nagtagumpay? Ang ating Panginoon. Nagtagumpay na siya sa kabila ng kamatayan. Nagtagumpay na siya sa kabila ng kasalanan, kaya siya ay namatay para sa atin. Sa kabila ng kamatayan, siya ay nagtagumpay na sapagkat siya ay muling nabuhay. At yung pong nananampalataya sa ating Panginoon, meron din pagtatagumpay sa pagkakasala sa pamamagitan ni Jesus Christ. Meron pagtatagumpay sa kamatayan sa pamamagitan pa rin ng ating Panginoon. Yung pagtatagumpay sa pagkakasala, yun yung pagdating ni Jesus Christ. Diba? Yung kasalanan kasi kumakapit yan hanggang nandito tayo sa lupa Talagang hindi natin yan maiwasan. Pero ang totally na pagtatagumpay sa pagkakasala ay sa pagdating ni Jesus Christ. Katulad ng pagtatagumpay sa kabila ng kamatayan. Sa panahon ngayon, magabat buhay tayo, mga nakikinig ngayon, hindi pa rin tayo nagtatagumpay sa kamatayan. Dahil hindi pa tayo nakakaranas ng kamatayan. Mararanasan natin yung pagtatagumpay sa kabila ng kamatayan sa pagdating ng ating pong Panginoong Jesus. Kaya nga sabi dito sa 2 Peter 3:11-12, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. No? Mapupugnaw ang ating sanlibutan. Matutunaw ang lahat ng mga bagay dito. Ano nga ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Ano nga ang nararapat nating dapat pagkatao? No? Hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. So, ano po ang dapat natin maging buhay? Ang dapat natin maging buhay, ang sentro ng ating buhay ay ang ating pong Panginoong Jesus. Ang araw ng Panginoong Diyos, commonly sinasabi natin second coming, pero ang totoo niyan, ang pinakamas maraming sinasabi tungkol sa araw ng Panginoong Diyos, pwede rin Sabat, depende sa context yun
ay yung pong pagpugnaw sa sanlibutan, yung judgment niya, pagbibigay niya ng gantimpala at gantimpalo sa mga taong nanampalataya at hindi nanampalataya. So yun yung araw ng Panginoong Diyos. Kaya anong nararapat na maging pagkatao natin? Nararapat nating pagkatao, ang sentro ay si Jesus Christ sa ating pag-iisip, sa ating pananalita at sa ating pong mga gawa. So ngayon po ay tayo po ay mananalangin sa umaga po na ito. Isama natin sa panalangin yung aking tatay, si Divino Alabanza, na meron siyang karamdaman, no? Ay tulungan nawa siya ng Panginoon na maging maayos yung kanyang pag-ihi sa bawat araw at lumakas yung kanyang resistensya, at yung mga gamot na ibinigay sa kanya ng doktor ay umepekto sa kanya at siya ay gumanda yung pakiramdam niya. At gayon din isama natin sa panalangin si Sister Abel, yung mga kapatid natin na may karamdaman, si Tatay Alpido na yan dyan sa San Felipe, at gayon din po yung ating pangangaral sa Kamiing, at gayon din po sa Kalipahan. Isama natin sa panalangin natin yung mga pangangaral na ito, at yan po sa San Manuel, Quezon, at gayon din yung ating po mga church planting. At gayon din po mga kapatid, isama natin sa panalangin yung constituency, no? Ngayon pong araw na ito hanggang bukas o Friday, isama natin sa panalangin na yung ma-elect na directors ay ang paglilingkuran ay tunay ay ang ating Panginoong Diyos, at ang sentro ng kanilang buhay ay ang ating pong Panginoong Jesus. So napakaganda nito mga kapatid, isama natin sa panalangin. At so ngayon po umaga, kung kayo po may iba pang prayer request, ay inyo lamang pong i-type dyan at isasama natin yan sa panalangin. At pangunahan tayo ngayong umaga sa panalangin ni Brother Melvin Bilasano. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat, at happy Thursday po sa ating pong mga kapatid. So kasama rin sa panalangin, ano? Ako po maglalakbay ngayon papuntang papuntang Lubao. Ayan, kasama yung ibang mga pastors, so isama natin sa panalangin. At yung mga delegates natin na mga elders, isama natin sa panalangin sa pagpunta doon sa Hacienda Gracia sa Lubao. God bless po sa inyo pong lahat, at pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon at lead ng prayer ni Brother Melvin Bilasano. God before us, God beside, God within us above, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness, and God in strife. Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts.
start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Ayun, amen. Salamat po sa magandang awit. Father, we commit to you our hearts. Inulit ko ulit sa yung kanina umpisang pinatugtog ko. Maganda, no? Ating i-commit ang ating puso. Kailan? Sabi niya, we commit to you today. Ayan, ayan, maganda, no? Isang challenge sa atin. Sa umaga na ito na ating i-commit ang ating puso sa Panginoon, ano? Salamat po, Pastor, sa magandang lesson. At ako ating magre-reflect tayo ng maikli lang, ano, para ma-review bago tayo manalangin. So, ano nga bang uri ng pagkatao dapat tayo, ano, bilang isang Kristiyano, mananampalataya, naghihintay kay Jesus, ano? So, dapat daw yung ating pamumuhay ay namumuhay tayo na with Christ-like character, ano po. Dapat magpakita tayo ng kanyang kabanalan sa lahat ng aspeto, sa pag-iisip, salita at sa gawa. So, yan, ano, hindi yung kaya kamustahin natin yung ating sarili. Tayo ba ay Christ-like sa ating pag-iisip, pananalita at mga gawa? So, yan, ano, mamuhay tayo ng nararapat, ano po. At pangalawa ay kailangan natin ng personal na pagbabago, kasi sigurado tayo na paminsan-minsan ay yung ating pag-iisip, panalita at magawa, hindi talaga tayo perfect, ano po, hindi tayo perfect. So kailangan talaga natin ng pagbabago at continuous na pagbabago, ano po, continuous na pagbabago. So ayan, at ang pangatlo ay paghahanda para sa pangalawang pagdating ni Jesus Christ. Kaya dapat tayo talaga ay habang naghihintay ay naghahanda. Sabi nga dito ay hindi pwedeng naghihintay lang. So dapat tayo bilang mga Adventist naghahanda. Paano maghanda? Hindi lamang pang sarili natin, kailangan pati yung iba ay ating bahagian din, tulungan din, ano po. Yan ang ating paghahanda. So dapat ang ating pagninilay-nilay na ito ay ang devotional natin na ito ay isang paanyaya sa atin na patuloy na manampalataya, na hindi lamang naghihintay para sa pagdating ni Jesus, kundi mabuhay ng ayon sa kanyang halimbawa upang tunay na ipakita ang nagbabagong kapangyarihan ng Ebanghelyo, ano po. So ayan, maganda yung ating lesson. Anong uri ng pagkatao dapat tayo dapat ay namumuhay kay Kristo. Tayo ay may personal na pagbabago tuloy-tuloy, araw-araw, at naghahanda sa kanyang pagdating, ano po. So ayan, sama natin sa panalangin ng bawat isa. Yung binuksan ko yung aking prayer list, ating ipanalangin yung mga nakalista rito. Sabihin nyo na lang sa akin kung sino yung mga dapat alisin kapag narinig nyo na magaling na pala. Mas 40 days kasi natin itong tinaipanalangin, ano. Tayo manalangin, mga kapatid. Chat nyo lang dyan kung may habol ng panalangin, ano po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa tamang oras. Salamat at patuloy nyo kaming binigyan ng liwanag sa umaga na ito, na kami ay bilang isang inyong mananampalataya, inyong tumanggap sa inyo bilang
aming personal na tagapagligtas. Tulungan niyo po kami, Ama, na kami mamuhay nang maipakita namin ang inyong kabanalan. Pagkaman kami ay makasalanan, heto kayo pa rin ay patuloy na lumalapit sa amin at inaabot ang aming kamay. Dalangin po namin ang patuloy na pagbabago ng aming karakter sa araw-araw, upang sa ganoon ang aming patuloy na connection sa inyo ay magbunga ng personal na pagbabago sa aming mga pag-uugali. At kayo din namin dinadalangin sa inyo na tulungan niyo po kami na habang naghihintay ay naghahanda kami sa inyong nalapit na pagdating, hindi lamang para sa aming personal na sarili, kaya din para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming kaibigan, kakilala, kamag-anak, at sa lahat ng aming nasasakupan, na kami magliwanag ayon sa inyong kalooban at hindi sa dahil sa aming kagustuhan. Ama, maraming salamat sa inyong paggabay sa amin sa araw-araw. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, narito po ang aming mga kahilingan. Ang mga elders at pastors magta-travel po ngayon papuntang Lubao, Pampanga. Ingatan po sila sa daan at ang kanilang gaganaping unang constituency meeting ay hindi pong pagpalain nawa ang lahat ay bigyan ng karunungan sa araw na ito hanggang bukas upang sa ganoon maging matagumpay ang kanilang dadausing constituency meeting. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga pangangaral dyan sa West, sa Kalipahan, sa San Manuel, Quezon at sa iba pang lugar dyan sa West. Kaya din naman yung aming preparation ng BOY na gaganapin dito sa Gapan at sa Bulak ay patuloy na kami isama na pa kami naghahanda. Mga tao ay mai-prepare namin ng maayos ang pangailangan ng lahat at nawa maraming mabless hindi lamang ang mga makikinig kundi kami rin na magtutulungan sa programa na ito. Sa pagpapatuloy naming panalangin, nais namin isama sa panalangin ng comfort sa family, sa buong pamilya ni Kuya Sunny Santillan. Tunay na ang buhay ay hindi namin alam ang inaasahan ng wakas, ngunit ito ay tunay na damarating. I-comfort niyo po ang kanilang pamilya. Alam namin na malungkot ang mga sandali na ito, ngunit nariyan kayo. Alam namin na nariyan kayo upang kami ay samahan, pawiin ang aming kalungkutan, palitan ng punong-puno ng pag-asa na nagmumula sa inyong mga pangako. Amin pong panalangin din patuloy ang kagalingan para kay Tatay Divino Alabanza. Nawa sa kanyang karamdaman ay patuloy niya po siya ipuoy ng mapagpagaling na kamaibawasan po ang mga sakit na kanyang nararamdaman. Bigyan po siya ng comfort sa kanyang pag-ihi. Nawa ang kanyang mga gamot na iniinom ay patuloy na maging effective upang bumuti ang kanyang pakiramdam at tuluyan ng gumaling sa kanyang karamdaman. Dalangin din po namin patuloy si Sister Vicky Jimenez. Kung ano man ang kanyang mga pinagdaraanan sa buhay, samahan niyo po siya at patuloy na ipakita po sa kanya ang kanyang pagmamahal, pangako at guidance. Amin din po patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Hazel sa mabigat na pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, nasundan pa ng mga pagkakasakit ng buong pamilya. Samahan po siya, Ama. Hindi niya po kaya mag-isang buhay na ito at patuloy niyong patatagin ang kanyang pananampalataya na huwag siya matiisod sa mga mabibigat na pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Gayun din dalangin din namin patuloy si Sister Melba Tabio Sienson na patuloy nagpapagaling sa kanyang karamdaman. Kagalingan din kay Irian May Milihor, kay Sister Teresita Dairet Reyes, patuloy na hipuin po siya ng mapagpagaling na kamay. At gayun din yung kanyang kapatid na bagong binyagan na si Sister Zenaida Manarang ay patuloy niyo po siyang palakasin sa kanyang pananampalataya. Nakakita niya palagi ang inyong kabutihan. Huwag nawa siyang madala ng mga pagsubok na darating sa kanyang buhay. Bagkus patuloy na magtiwala sa inyong mga pangako. Gayon din sasama namin sa panalangin ng dalawang anak katapo ni Sister Teresita Dairet Reyes na naway makasama nila sa pagsamba, sa
pananampalataya, sa paghihinday, sa paghanda sa nalalapit ninyong pagdating. Sa patuloy namin sinasama sa panalangin si Tatay Carleto Tomas, si Nanay Juning Alpindo, si Sister Ana Rosbel Hermino, si Sister Adel, si Tatay Alpindo, gayon din ng mga pamilya ng mga nakikinig ngayon, ang family ni Sister Emily Makalalag, ganyan din si Brother Eliseo, si Manong John, si Jovan, si John Mark. Sama din namin sa panalangin si Nanay Diding, bagaman malayo sa kanilang bahay dito sa Gapan, ay ingatan po siya roon sa kanyang kinaroroonan. Ganyan din ang kanyang anak si Kenneth, ang kanyang apo na si Kenneth, ang kanyang mga anak, ay patuloy na pagpapala ang kanilang maranasan sa inyong biyaya. Dalangin din po namin ang family ni Reynard Wenzel Garcia, si Ruby, Ani, Nicolo, Andre Garcia at iba pang mga, at ang baby na nasa kanyang sinapupunan, nawa siya ay makalabas ng malusog at makita ang liwanag at ang inyong kabutihan sa libutan na ito. Patuloy po namin sinasama sa panalangin ng family nila Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco. Kasama na rin sila Ani, sina Patrick, Nicole, Trixie, Eusebio, Pascua. Naway patuloy nilang makilala ng lubusan ng Panginoong Hesus bilang aming mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at dakilang manunubos. Gayon din ang family ni Sister Melissa Gamboa, yung kanyang anak at asawa ay patuloy namin sinasama sa panalangin. At gayon din yung mga malayo sa family, nagtatrabaho sa malayo, sa malayong lugar. Una-una yung tatay ni Sister Joy Valencia, ingatan po siya sa kanyang pananatili sa kanilang lugar. Gayon din si Brother Rudy na nagtatrabaho sa malayo, Sister Aiza Irilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, si Brother Buboy, at ang iba pa. Gayon din si Sister Vicky. Kalakasan din at kagalingan dalangin namin para kay Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Kilantang, Kinanay Fina, si Tatay Rudy, gayon din si Baby Josiah, Brother Benjamin, gayon din si Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, Sister Feli Domingo, Sister Lorna Cabiete, si Sister Ana Manuel, si Brother Christopher Omali Cuderes, kasama na rin Sister Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos. O dakilang Diyos, alam niyo po ang aming mga kahilingan bago po namin ito bigkasin sa aming mga puso. Hindi niyo po itong dinggin. Magalingin niyo po kami sa aming mga physical na karamdaman, pagkakasakit, at lalong higit kagalingan sa aming spiritual na mga pagkakasakit na kung minsan kami po ay nawawala ng pagtitiwala po sa inyo. Tulungan niyo po kami patuloy na magtiwala sa inyo at ang aming makita inyong pagmamahal at pangako. Maraming salamat sa paumagang devotional. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Patawad po kung saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat sa mga prayer warriors at good morning sa lahat na nandyan sa live ngayon. Time check 5:35 na umaga. At patuloy tayong magkaroon ng connection kay Jesus sa bawat umaga. And good morning po sa lahat na nandiyan sa live ngayon. Unti-unti lang sumisikat ang araw. Sister Juliet Astrero, good morning po sa inyo. Kinanay Nerissa, good morning po. Kuya Melchor, kamusta po kayo dyan? Good morning po. Sister Vicky, Sister Belinda, Brother Jojo, hello, kamusta dyan kayo nila Sister Janet at si Mix? Good morning sa inyo dyan, Ma'am Femi, Kuya Abner. Kanina 4:40 pa lang may nagchat-chat na sa akin, brother, wala bang devotional? Meron po, laging meron, so laging meron. Medyo malate man ng kaunti pero laging meron. Pero pag may record si Pastor, i-play natin yan ng mas maaga kasi alam ko maaga tayong gumigising, kaya ganyan, nagigising ako rin naman maaga. Sister Valencia Cordoba, Valentina Cordoba, Sister Shirley, Ate Mitch, good morning po. Sister Wilma, si Nanay Fina, Kuya Narsing, Sister Dang de la Cruz, good morning po sa inyo. Sister Limpo Rivera, Ate Lorna, Ate Sally Sanchez, Ate Christy, Sister Evelyn, kauna-unahan sa chatbox. At mayroon akong namimiss dito sa chatbox, si Ate Revi. Palagay ko ay siya ay nasa malungkot na status ng kanyang sandali sapagkat sa kanila na church si
Kuya Sunny Lemon siya doon sa panahon na ito, no? So malungkot ang kanilang sambahay-sambahayan. Patuloy nating si Christopher Coderes po ay magaling na wow, praise the Lord, ano? Yan sinasabi ko, no? So that's matagal na tayong hindi nakapag-pray ng ating mga prayer list. Sige, pasalamat naman para kay Christopher Coderes ang ating panalangin. Hanggang bukas pa muli mga kapatid, patuloy tayong tumutok, kumunik kay Jesus para tayo ay patuloy na yung ating tuloy-tuloy na pagbabago ay mangyari, no? Ating bantayan yung ating pag-iisip, pananalita at magawa. Baka naman hindi naaayon sa tamang uri ng pagkatao. Good morning din po, Sister Janet. Oo nga, no, Nanay Nerissa, sabi ko nga kanina, siya yung aking unang panalangin pagmulat na aking mata. Kaso pagkatapos ng prayer ko, nag-text na yung kanyang pamangkin sa akin, no? Kasi nag-chat pa ako kagabi sa kanya, sa pamangkin, doon mismo sa cellphone number ni Kuya Sunny. So ganoon talaga ang buhay. Nakatulog na siya ng maaga. Ang maganda na nakatulog siya sa tamang oras, na siya ay nasa matibay na pananampalataya at ang pangako ng Panginoon ay siya ay muling babangon. No more sickness, no more pain, ano po, sa darating na panahon. So ayan po, ano, God bless po sa ating lahat. Hanggang bukas po muli. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided